Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan, mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan. Andito na naman tayo para magkomento sa isang puro loko. Nakarma na si puro loko, na persona non grata na sa maraming bayan, maraming lungsod ng ating bansa. Ayan, ang bilis ng karma, di ba? Huwag kasi nating babuin ang pinaniniwalaan ng ibang kababayan natin, ng maraming Pilipino, 'di ba? Anong ginawa mo kasi? Ang ginawa niya kasi, 'di ba? Binaboy niya ang pinaniniwalaang Diyos ng relihiyon. Oo. 'Di ba? Ang pangit naman talaga 'yon, ang pangit talagang gawain 'yon. Kababuyan 'yon, hindi maganda 'yon. Wala siyang pag-iisip na maganda. Isa siyang demonyo. 'Di ba? Kayo ang tatanungin ko, mga kababayan. Mga kababayan kong Pilipino, kulay kayo manggi, tatanungin ko kayo, tama ba yung ginawa niya? Paki-comment na lang sa comment section kung tama yung ginagawa niya. Di ba? Ayan, nakarma na siya. Kasi, babuyin mo ba naman ang pinaniniwalaang Diyos ng isang relihiyon? Hindi tama yun, di ba? Oh, paano yan ngayon? Dapat, hindi lang dun sa mga bayan na yun siya magiging persona non grata. Oo, si puro loko. Para maparusahan siya. Maparusahan siya sa mga ginawa niya. Hindi kasi tama ang gawain yun. Hindi gawain ng mga matitinong tao yun. Hindi gagawain ng mga matalinong tao yun. Hindi gawain ng mga taong may utak yun. Masama yun. Ang dami pa namang paaralan na pinasukan yan si puro loko. Oo. Nag-aral yan sa kung saan-saang mga eskwelahan. Pero bakit ganyan ang pag-iisip niya, di ba? Dapat talaga mapasarusahan na yan. Dapat na yan, persona non grata na yan sa buong Pilipinas eh. Oh. Calling out, Dipolog. Sana na persona non grata na yata yan dyan. Oh. Kasi tagaron yan. At sana sa buong Pilipinas na. Sa buong Pilipinas na dapat, di ba? Ang sama ng ginawa niya. Demonyo yan eh. Oh. Demonyo yan siya. Kung hindi man siya naniniwala doon sa pinaniniwalaan ng iba, huwag na lang sana niyang babuyin. Irespeto na lang sana niya. Okay lang sana yun eh. Okay lang sana. Para sa akin lang okay lang sana yun. Kung isang beses niya lang ginawa. Kung isang beses lang. Pero inulit-ulit, isang malaking pag-iinsulto yun sa isang relihiyon. Diba? Buti kung relihiyon na maliit lang yan. Kahit na maliit pa eh. Dapat irespeto mo yung pinaniniwalaan ng isang reliyon. Di ba? Hindi kasi tama na talaga yun. Isang katarantaduhang pag-iisip. Oo. Di ba? Mga kababayan, kayo nang tanungin ko. Di ba? Hindi naman talaga tama yun. Kung tama o mali, paki-comment na lang. Kung tama ako o mali ako, paki-comment na lang. Di ba? Dapat talaga. Sa akin lang dapat talaga maparusahan yun. Pero wag naman habang buhay na parusang persona non grata. Pwede naman i-remove yan pag mga ilang buwan o kahit taon. Kasi pwede na bigyan natin ng chance na mabago yung pag-iisip niya. Pero kung hindi talaga mabago, wala na tayong magawa yan. Utak niya na yun. Sa bilibid na dapat siya mapunta. Hindi na sa kung persona non grata yan. Pag ginawa niya pa ulit yan. Oo. Sasabihin pa kasi niya, tell me exactly what I did wrong. Anak ka ng baka naman, no? Di ba? Parang nang-iinsulto pa lalo, di ba? Nang-iinsulto siya. Napakasakit yun sa isang reliyon na ginaganyan mo. Di ba? Aminin ko sa inyo, hindi naman talaga ako nagsisimba na matagal ng panahon. Katoliko kasi devoted yung mga ko eh. Religious talaga yung pamilya ko, Katoliko talaga yan. Pero ako talaga, hindi na ako nagsisimba sa Katoliko. Kasi mahirap naman. Mahirap kasi wala lang sa utak ko magsisimba eh. Kasi basta kanya-kanya tayong paniniwala. Pero yung ginawa ni puro loko, hindi tama yun. Hindi talaga tama yun. Wala na siyang respeto. Isang demonyo yun. Demonyo na ang tingin sa kanya ngayon. Ayan, nakarma na. Diba? Nakarma na. Tama lang yun. Pero wag naman sana habang buhay yung persona non grata,
Mga kahit ilang buwan lang. Taon, ganyan. Dapat ka. Yun lang. Kung mali man yung mga sinabi ko, mga kabayan, mga kayumanggi, mga kababayan kong kayumanggi, mali man o tama yung mga sinabi ko, paki-comment naman sa comment section. Yun lang ang masasabi ko. So, what's up?